Welcome sa JPEX Recap. Sa hinaharap, ang Estados Unidos ay pinamumunuan ng isang otoritarian na organisasyon ng media na tinatawag na network. Karamihan sa populasyon ay mahirap at walang akses sa pangangalagang pangkalusugan, kaya pinapanatili sila ng network na nakakagambala sa mga marahas na palabas sa laro. Ang pinakasikat ay ang Running Man, kung saan ang mga manlalaro ay dapat makaligtas ng 30 araw nang hindi pinapatay ng mga mangangaso ng network o mga ordinaryong mamamayan. Ang malaking premyo ay $1,000,000, ngunit hanggang sa araw na ito, walang nakarating sa dulo. Pagkatapos ay isang blue-collar worker na kamakailan ay nawalan ng trabaho. Dahil sangkot siya sa aktivismo ng Unyon, na-blacklist din siya, at ngayon ay walang kukuha sa kanya. Ang kanyang anak na si Kathy ay may sakit at si Ben ay lubhang nangangailangan ng pera para makabili ng gamot sa bahay. Si Sheila ay nahuli sa trabaho at nag-anunsyo na kukuha siya ng panibagong shift sa bar upang makakuha ng mas maraming pera, ngunit pagkatapos ay hindi naisip na makatarungan para sa kanya na magtrabaho. Napakaraming napapaligiran ng mga kilabot. Inanunsyo niya na iuwi niya ang pera sa pamamagitan ng pagsali sa isang game show, bagaman hindi ito gusto ni Sheila dahil palaging nasasaktan ang mga manlalaro. Sumusumpa si Ben na magiging maayos siya dahil gagawa siya ng isa sa mga palabas sa komersyo pagkatapos tumawid sa kanyang hamak na kapitbahayan. Naabot ni Ben ang bakod sa paligid ng upper class area. Sinabi niya sa mga gwardiya na narito siya para sa mga pagsubok sa network at pinadaan siya sa istasyon. Mayroong mahabang pila ng mga mahihirap na tao na umaasang mapili. Biglang, ang isang matandang lalaki ay nagsimulang makaramdam ng sakit, ngunit sumusumpa siyang maaari siyang maglaro. Nang siya ay bumagsak, sinalo siya ni Ben at sumigaw ng tulong. Pinagalitan siya ng mga gwardiya dahil sa paglabas niya sa linya at binubog siya para ibalik siya sa front desk. Natuklasan ni Ben na may warning sign ang kanyang file dahil sa kanyang pagsuway. Kaya sinuntok niya ang screen sa galit. Binigyan siya ng bracelet at itinalaga sa elevator 6 kung saan ang mga kapwa manlalaro na sina Tim at Jenny ay nagpipilit na kaibiganin siya. Ang bawat isa ay binibigyan ng uniforme at dumaan sa iba't ibang pisikal na pagsubok tulad ng pag-akyat at pagtakbo sa mga imbornal. Palaging nakakatulong iyon kay Tim na makaligtas sa mga pagsubok na ito. At sa kanilang break, may dumating na guard para parusahan siya. Gayunpaman, walang takot na hinarang ni Ben ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ang mga kalahok ay isa sa ilalim sa mga psikolohikal na pagsusulit tulad ng asosasyon ng salita at mga larawan ng Rorschach. Palaging may panunuya at ugali ang sagot ni Ben, kaya napagpasyahan ng psychologist na siya ang pinakamagalit na manlalaro na mayroon sila. Ang lahat ng taong makapasok sa final round ay binibigyan ng mga colored jumpsuits. Ayon sa game show kung saan sila napili. Si Ben, Tim at Jenny ay nakakakuha ng mga pulang jumpsuit na may mga target sa kanilang mga likod, ibig sabihin ay sasali sila sa Running Man. Susunod, nakilala ni Ben ang producer na si Dan at sinabi sa kanya na gusto niyang gumawa ng ibang laro. Binigyan siya ni Dan ng $1,000 na bonus para subukang magbago ang isip at ipinaalala sa kanya na ang ibang mga palabas ay hindi kumikita ng higit pa kaysa doon sa Running Man. Kumikita siya sa bawat araw na nabubuhay siya dahil na-blacklist siya, ito lang ang tanging trabaho niya. Iniisip ang kanyang pamilya. Nagpasya si Ben na pumirma sa kontrata. Pagkatapos ay nakilala ni Ben ang isang ahente mula sa Family Alliance bilang bahagi ng kontrata. Ang network ay nagbibigay ng seguridad sa pamilya ni Ben, dadalhin sila sa isang ligtas na bahay at kukuha ng peking pangalan. Gusto silang bisitahin ni Ben bago magsimula ang laro, ngunit isang huling tawag lang ang pinapayagan niya. Sinabi ni Ben kay Sheila na gumagawa siya ng Running Man, ngunit nanumpa siyang mananalo. Nang gabing iyon, napilitan si Ben na manatili sa isang pribadong marangyan silid. Dinalhan siya ng ahente ng sobre mula kay Sheila, na may larawan ng pamilya at medyas ni Kathy bilang pampaswerte. Kinaumagahan, binigyan si Ben ng Running Man. Ipapakita sa kanya ng bracelet na ito ang kanyang natitirang oras at kung gaano siya kumikita sa ngayon. Nagsimula ang palabas at tinawag ng host na si Bobby si Ben sa entablado. Nagsimulang magsinungaling si Bobby sa madla na nagsasabi na dating nagtatrabaho si Ben para sa seguridad ng network ng depensa, ngunit nahuli na nagbebenta ng nangungunang sikretong impormasyon. Mayroong kahit na peking footage na nilalaro sa screen. Sinubukan ni Ben na tanggihan ito, ngunit hindi siya pinapansin ni Bobby dahil naniniwala ang mundo na ang tumatakbong tao ay isang pagkakataon upang parusahan ang mga kriminal. At hindi nila alam na ang mga manlalaro ay talagang mga desperado na tao. Binabayaran pa nga ang mga sibilyan kung iulat nila ang mga lokasyon ng mga manlalaro sa network. Nang tanungin ni Bobby si Ben para sa kanyang mga huling salita, iniinsulto siya ni Ben sa mga manonood at nangakong mabubuhay upang sunugin ang gusaling ito. Matapos maipakilala ang lahat ng mga manlalaro, si Bobby ay nag-aalis sa mga patakaran. Bibigyan sila ng $1,000 ng maaga at 12 oras na pagsisimula. Ang 5 mga ngaso ay lalabas sa susunod na umaga. Kinakailangan din ng mga manlalaro na mag-film sa kanilang sarili nang hindi bababa sa 0 minuto bawat araw. Kung hindi nila ilalagay ang mga tape sa mga nakatalagang kahon bago maghating gabi, madidisqualify sila sa karagdagang mga panalo. Pero hahabulin pa rin sila. Pagkatapos ipakita ni Bobby sa madla ang mga mahiwagang mga ngaso, ang 3 manlalaro ay inilagay sa iba't ibang elevator at ipinadala sa isang madilim na silid. Doon niya nakita ang kamera, ilang pera at normal na damit. Kaya nagbago si Ben at umalis ng gusali. Sumakay siya ng taxi at nakilala siya ng driver. Kaya humingi siya ng selfie. Kapag sinabi ni Ben na hindi, nagagalit ang driver at pinaalalahanan siya na maging mabait sa mga tao o isusumbong nila siya. Kakababa lang ni Ben sa sasakyan at nagsimulang tumakbo. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang abandonadong gusali kung saan nakilala niya ang kanyang matandang kaibigan na si Molly na gumagawa ng mga bagay para sa black market. Sinabi ni Ben na gusto niyang kumuha ng mga e-card at baril, ngunit nagalit si Molly sa kanya dahil inilagay niya siya sa panganib sa pamamagitan ng pagpunta dito habang naglalaro.
Pagkatapos ng maikling pagtatalo at pagdinig tungkol kay Kathy, pumayag siyang tumulong sa mga Lee. Binigyan ng makeover si Ben at nakakuha ng mga peking Lee gamit ang bagong hitsura na ito. Inilagay ni Molly ang lahat ng kanyang mga gamit sa isang maleta upang magmukha siyang isang negosyante at sinabihan siyang manatili sa labas ng mga slum dahil ibebenta siya ng kanyang sariling mga tao para sa pera. Mas mabuti manatili sa isang abalang lugar at mawala sa karamihan. Inihayag din ni Molly na binalak niyang kunin si Ben bilang kanyang katulong, ngunit huli na para doon. Sa umaga, nakarating si Ben sa istasyon ng tren at may mga palatandaan na may mga larawan ng tatlong manlalaro sa lahat ng dako. Bumili siya ng tiket papuntang New York at sumakay sa tren bago ipahayag ng pulseras na magsisimula na ang pamamaril. Sinubukan siyang kausapin ng isang bata at agad siyang binataan ni Ben, ngunit ang batang lalaki ay nais lamang sabihin sa kanya na ang kanyang bigote ay nahuhulog sa New York. Nakakuha si Ben ng isang silid sa isang magandang hotel. Napansin ng receptionist na may bigot ang kanyang ace picture, pero wala, kaya nag-ahit daw siya sa kwarto. Inalis ni Ben ang costume at tinakpan ang dingding bago i-record ang sarili, natulog sa gabi. Ibinaba niya ang tape sa kahon sa hating gabi. Ipinaalam sa kanya ng bracelet na nakuha niya ang bonus sa unang araw. Samantala, hinanap ng mga mangangaso si Molly at pinahirapan siya hanggang sasabihin niya sa kanila ang pangalan sa peking Lee. Kinabukasan, pumasok ang mga mangangaso sa silid ni Ben at binaril siya. Ngunit sa sandaling iyon, nagising siya mula sa bangungot na ito sa Lee. Sinusundan ng kamera si Kim na nasa isang tindahan na nakikipaglagyan sa isang clerk. Ang mga mangangaso ay madaling mahanap siya at barilin siya sa ulo sa sandaling siya ay lumabas. Pagkatapos, inupahan ni Ben ang silid sa loob ng 3 araw. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang mga gamit sa isang normal na bag at itinapon ito sa labas ng bintana sa isang lalagyan ng basura. Pagkatapos ay umalis siya ng normal sa hotel at kinuha ang kanyang bag bago sumakay ng bus papuntang Boston. Doon siya bumili ng mga lumang damit at susi ng silid ng hostel mula sa isang mahirap na lalaki. Pagkatapos ay pumasok si Ben sa hostel at pumasok sa elevator nang hindi nakikita ang out-of-service sign na nahulog kanina. Natigil ang elevator sa kalagitnaan ng ikalawang palapag, kaya umakyat siya para marating ang ikatlong palapag kung saan ang kanyang kwarto ay nasa isang kahon sa aparador. Nakahanap siya ng ilang sigarilyo at isang granada. Nire-record niya ang kanyang tape at ang kanyang bracelet ay nagpapaalala sa kanya na ihatid ito. Ngunit napakaraming tao ang naghihintay sa tabi ng kahon. Naghanda si Ben para maligo at tumungo sa shared bathroom habang iniisip ang kahon. Bigla niyang napagtanto na kilala niya ang mukha ng isa sa mga lalaki sa labas. Isa siya sa mga mangangaso na paakyat na ngayon. Sa kabutihang palad, may nagbukas ng banyo at tinago ng pinto si Ben nang makarating ang mangangaso sa ikatlong palapag. Matapos maghanap ang mangangaso sa mga silid, pumasok si Ben sa banyo at tiningnan ang bintana na malungkot na nakaharang. Hindi siya makaalis nang wala ang bag, kaya pinunit niya ang isang metal na baras sa dingding at binasag ang salamin. Pagkatapos ay idinikit niya ang isang shard sa baras gamit ang gum sa koridor. Ginagamit ni Ben ang salamin para tingnan ang posisyon ng mga mangangaso na papasok sa kanyang silid. Palihim siyang umakyat sa hagdan at sumigaw na nakita niya si Ben na tumatakbo sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay tumakbo siya sa itaas at umabot sa bubong kung saan kinuha niya ang mga kable mula sa kumikinang na karatula upang umakyat pababa. Nakarating siya sa kwarto niya at sinira ang bintana para makapasok. Narinig ng mga mangangaso ang ingay at bumalik. Nagawa ni Ben na magbihis at kunin ang kanyang mga gamit bago sila bumaril sa pinto. Kaya tumalon siya sa bintana at hinawakan muli ang cable. Ang paghihintay ay nagiging sanhi ng pagyuko ng karatula at isang mangangaso ang naghihintay sa kalye. Kaya't walang pagpipilian si Ben kundi ang sumambulat sa isa pang silid sa pamamagitan ng bintana. Sinusundan pa rin siya ng drone ng network, kaya nagsimulang tumakbo si Ben sa koridor habang patuloy siyang pinaputukan ng mga mangangaso. Nakarating siya sa elevator at kinuha ang drone para ibagsak ito sa control pad. Natapos ang recording at gumagana muli ang elevator sa lobby. Dumating ang isang mangangaso para sa kanya. Kaya't inihagis ni Ben ang granada para lamang sipain ito ng mangangaso sa kanya. Agad niya itong pinulot at itinapon sa butas ng kisam. Kaya ang pagsabog ay naging sanhi ng pagbagsak ng elevator sa basement. Tumingin-tingin lang si Ben sa paligid na may kaunting posporo, kaya nagpasya siyang sunugin ang isang magazine para magkaroon ng mas maraming ilaw. Habang siya ay gumagalaw, hindi niya sinasadyang nasunog ang isang lubid. At nang malaglag niya ang magazine, mas lalong kumalat ang apoy. Dahil ang mga mangangaso ay nasa koridor, itinulak ni Ben ang ilang kasangkapan upang harangan ang pinto. Pagkatapos ay sinusundan niya ang mga daga sa imbornal. Nagpaputok ang mga mangangaso at natamaan ang isang gas pipe, kaya isang malaking pagsabog ang lumabas sa basement. Bumababa rin ang apoy sa tunel, kaya kailangang mahulog si Ben sa tubig ng imbornal upang iligtas ang sarili habang sumasabog ang buong gusali. Paglabas ni Ben sa kalye, nilapitan siya ni Stacy. Sinimulan siyang pananakot ni Ben pero tiniyak ni Stacy na gusto lang niyang tumulong. Habang naghihintay sa isang eskinita, tinitignan ni Ben ang kanyang pulseras at nalaman niya na nanalo siya ng maraming pera para sa pagpatay ng mga tao sa pagsabog. Sa kalaunan, bumalik si Stacy kasama ang kanyang kapatid na si Brad na dinala si Ben sa kanyang bahay at pinakain siya. Ang pamilya ni Brad ay may anak din na may sakit, ngunit ayaw ni Brad ng pera para sa pagtulong kay Ben dahil siya ay isang anti-network rebel. Pagkatapos ay pinakita ni Brad kay Ben ang kanyang sikretong video room kung saan nire-record niya ang kanyang mga pagsusuri sa mga episode ng Running Man at naipost ang mga ito online. Ang mga manlalaro na nahuhuli ay lumalabas sa publiko, kaya ang susi ay mananatiling ganap na nakatago. Nais ni Brad na si Ben ay lihim na manirahan sa kanila at gumawa ng plano para sa huling araw upang siya ay manalo sa laro. Kinabukasan ay nalaman ni Ben ang tungkol sa kakilakilabot na mga bagay na nangyari sa kapitbahayan, ngunit itinago sila ng gobyerno.
Isang galit na si Ben ang gumawa ng video na nagsasabi sa publiko tungkol sa mga kalupitan na ito at sinabing pinapatay ng gobyerno ang kanilang mga anak. Mamaya sa panahon ng palabas, lumitaw si Bobby kasama ang isang grupo ng mga bata na nagsasabing sila ang mga batang naulila sa pagalit na pagsabog. Pinapatutog niya ang tape ni Ben kaya na-edit na parabang kinukutya niya ang mga batang ito. Sinubukan ni Ben na ipaliwanag na ito ay peke, ngunit ang ina ni Brad ay naiinis at pinalaya siya. Desidido pa rin sina Brad at Stacy na tumulong kaya itinago nila si Ben sa trunk ng kanilang sasakyan at umalis. Biglang bumilis ang takbo ng sasakyan at tinamaan ng bala ang trunk dahil hinahabol sila ng dalawang bisikleta. Binuksan ni Ben ang trunk at binato ang isang kasangkapan sa mukha ng isang biker na naging sanhi ng pagbangga niya. Nagpaputok ang ibang bikers kaya nagtago ulit si Ben at pinahinto ni Brad ang sasakyan. Ang mga bikers ay hindi maaaring tumigil sa oras at sila ay bumangga sa kotse. Kaya mabilis na tinakbuhan ni Brad ang dalawa para ilabas sila. Pagkatapos, ibinaba ni Brad si Ben sa labas ng bayan at binigyan siya ng baril kasama ang isang card na may address ng kanyang kaibigan si Elton. Pagkatapos ng maikling biyahe sa tren, si Ben ay nagtatago sa isa pang hotel at nanonood ng kanyang pinakabagong tape sari dahil alam niyang makukuha nila ang lahat. Nirecord lang niya ang sarili niyang nagbabasa ng libro. Ipinakita rin ni Bobby ang tape ni Jenny na nagpapakitang nagpa-party siya sa isang club na nakabalatayo bilang isang bulag na pari. Umalis si Ben sa hotel para ihulog ang tape sa kahon, ngunit naroon ang mailman at naghinala. Nilapitan niya si Ben sa ilalim ng dahilan ng isang tanong upang suriin ang kanyang mukha at sinimulang i-record siya. Kaya hinarap siya ni Ben at na-headbutt. Matapos ihulog ang tape sa kahon, tumakbo siya palayo, isang kotse ang nagsimulang humabol sa kanya. Kaya tumawid si Ben sa kakahuyan at tumalon sa bakod para sundan ang dumadang tren. Nagpaputok ang mailman, ngunit tumatalo na si Ben mula sa tren patungo sa tren para tumakas sa main. Nagpanggap si Ben na isang lalaking may kapansanan at sumali sa isang grupo na nanonood ng palabas sa kalye. Natagpuan si Jenny sa isang kasino at halos makatakas siya sakay ng kotse. Ngunit sa kasamaang palad, dalawang binatilyo ang nagawang sunugin ang kanyang sasakyan at mapatay siya. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakilala ni Ben si Elton. Nakatira siya sa kanyang ina, ngunit sumusumpa siyang hindi maganda ang kanyang pag-isip kaya hindi nila siya pinansin. Dinala ni Elton si Ben sa isang lihim na silid kung saan nagprint siya ng newsletter na anti-network. Ang kanyang ama ay isang pulis, ngunit siya ay pinatay ng kanyang mga katrabaho nang magsalita siya laban sa sistema. Kaya simula noon, naging rebelde na si Elton. Ipinaliwanag din niya na ang mga street lamps sa buong bansa ay may mga scanner na maaaring makilala ang mga hibla ng yani. Kaya, dapat magtago si Ben sa ilalim ng lupa. Nagtayo ang kanyang ama ng bunker noong Cold War, kaya gusto ni Elton na magtago si Ben doon para manalo. Pagkatapos ay ipiprint niya ang kanyang mapanghimagsik na newsletter na may mukha ni Ben upang mag-trigger ng isang revolusyon. Si Ben ay nagpalipas ng gabi sa isang nakatabong silid at nire-record ang kanyang tape. Sa umaga, sinubukan niyang ihatid ito, nakita lamang ng ina ni Elton. Agad niya nakilala siya at sinubukang itaas ang alarma sa komunidad. Kaya pinigilan siya ni Elton. Gayunpaman, napagtanto niya na maaari niyang ipaghiganti ang kanyang ama, kaya inaalerto niya pa rin ang mga pulis. Hindi nagtagal ay napapaligiran na ang bahay at dumaan ang mga bala sa bawat dingding. Sinubukan ng ina na sabihin sa mga pulis kung nasaan sila, ngunit ikinulong siya ni Elton bago i-activate ang kanyang mga booby traps. Nang pumasok ang mga pulis, pinaulanan ni Elton ng tubig ang mga kable ng kuryente sa sahig na nakuryente sa ilang opisyal. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Ben sa dingding sa lihim na silid. At kapag sinubukan ng mga pulis na sundan ang bitag, binato sila ng mga kemikal at sinunog. Ang hagdan ay may isa pang bitag na pumuputol ng kahoy at nagtatapon ng mga pulis. Pagkatapos ay dinala ni Elton si Ben sa banyo at dumausdo sila sa isang post sa shower. Sa susunod na silid, ipinakita ni Elton ang isang nakatagong pinto sa sahig at bumaba sila sa isang lagusan. Sa kasamaang palad, naghihintay ang isang mga ngaso at sinaksak si Elton bago hinabol si Ben, naganap ang labanan at naputol ang kamay ni Ben bago niya dinisarmahan ang kaaway. Hinawakan ni Elton ang kutsilyo at nilaslas ang bukong-bukong ng mga ngaso para mahulog ito. Sa sandaling iyon, ang mga ngaso ay nakatanggap ng tawag mula kay Dan, na gustong makausap si Ben nang tanungin ni Ben kung bakit hindi nila ginagawang peke ang buong palabas gamit ang kanilang teknolohiya. Ipinaliwanag ni Dan na sinubukan nila na ang mga tao na binuo ng computer ay hindi kasing aliw ng tunay na pakikitungo. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Dan na patayin ang Hunter upang maitala ito ng drone para sa mas mahusay na mga rating. Sa halip, binaril ni Ben ang drone. Pagkatapos, sina Elliot at Ben ay sumabog sa isang pinto sa isang sasakyan. Nakarating sila sa kakahuyan at nakakita ng helicopter na sumusunod sa kanila. Kaya hiniling ni Elton kay Ben na iwanan siya bilang isang distraction at tumakbo sa kanlungan. Sa kasamaang palad, binaril din ng sniper sa chopper si Elton sa ulo. Pinalibutan na siya ngayon ng mga ngaso, ngunit hindi nila magawang barilin dahil inutusan silang hulihin siyang buhay para mapatay siya sa live na puno ng pampasabog ang sasakyan. Kaya't nagmaneho si Ben sa tulay at tumalon kaagad bago bumangga ang kotse sa isa sa mga ngaso na nagdulot ng malaking pagsabog. Nahulog si Ben sa ilog habang binibigyan siya ng pulseras ng malaking bonus para sa pagpatay sa isang mga ngaso. Matapos makalusot sa kanayunan, sa wakas ay nakarating si Ben sa lokasyon ng bunker at natuklasan lamang na sinira ito ng gobyerno para magtayo ng bagong lungsod. Nagpalibas siya ng gabi sa isang abandonadong bahay at nanaginip tungkol sa kanyang pamilya na nagbibigay inspirasyon sa kanya na magpatuloy sa paglalaro. Nang makarating ang mga pulis sa bahay na iyon, nakita nila ang pinakabagong tape ni Ben at isang mensahe na nagsasabing, ipadala mo ito sa gitna ng kalsada. Binasag ni Ben ang bintana ng unang sasakyan na dumaan at nakapasok sa loob. Binantaan niya si Amelia na magmaneho ng mabilis hanggat maaari habang sinusundan sila ng mga drone at mga pulis.
Matapos makaiwas sa maraming sasakyan, bigla siyang lumiko at pumasok sa tapat ng kalsada na tumutulong sa kanila na mawala ang mga humahabol sa kanila ng ilang sandali. Habang nasa biyahe, tinatawag ni Amelia si Ben ng lahat ng uri ng pang-insulto. Ipinakita sa kanya ni Ben ang larawan ng kanyang pamilya at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa mga manlalaro sa mga peking video. Biglang nahak ang sasakyan at napilitang huminto ang sasakyan. Sinubukan silang hulihin ng dalawang redneck, ngunit nagpaputok ang isang drone para patayin sila at pasabog ang kanilang truck. Ibig sabihin ay gusto ni Dan na panatilihing buhay si Ben para sa mas maraming rankings. Isang peking video sa ang nagpapakita kay Amelia na humihingi ng tulong kaya sa wakas ay naintindihan niya ang kwento ni Ben. Ang duo ay patuloy na nagmamaneho sa unahan at nakatagpo ng maraming tao na sumusuporta sa kanila sa kalsada. Sa kalaunan, nakita nila ang kalsada na hinarangan ng pinuno ng Hunter dahil nagre-record ang iba't ibang drone. Nagpanggap si Ben na mayroon siyang mga papasabog na gagamitin niya para patayin ang lahat ng mga sibilyan sa pambansang Humingi siya ng isang eroplano at dalawang parachute at ang mga ngaso ay nakatanggap ng mga order upang kunin ang deal. Sinabi ni Ben kay Amelia na maaari na siyang umalis, ngunit tumanggi siya dahil nakita niya ang katotohanan at gusto niyang tumulong. Makalipas ang ilang minuto sa airport, hiniling ni Ben sa pinuno na tanggalin ang kanyang maskara at sinubukan niyang tumanggi. Ngunit inutusan siya ni Dan na gawin ito. At nire-record ng kamera ang mukha ni Evan. Masasabi ni Ben na ang mga piloto ay mga ngaso rin at hiniling sa kanila na dalhin siya sa Canada o pasabugin niya ang eroplano habang nasa bahe. Naiinip si Evan at ininsulto siya ni Ben kaya't isang argumento ang naganap. Nang malapit na silang maging marahas, nagtanong si Amelia na natatakot sa bomba para pigilan sila. Biglang lumabas si Dan sa isang screen at ipinaliwanag na nascan ng kanyang team ang eroplano para malaman nilang walang mga pampasabog. Naghanda si Evan na barilin si Ben gayunpaman, itinutok ng mga piloto ang kanilang mga baril sa kanya at pinagalitan siya ni Dan dahil gusto niyang magkaroon ng kamatayang ito sa palabas. Pagkatapos, nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap si Dan kay Ben para mag-alok sa kanya ng deal kung papatayin niya si Evan at ang mga piloto. Si Ben ay maaaring maging bagong mga ngaso at mababayaran ng milyon-milyon bawat taon. Hindi daw sabi ni Ben. Kaya ipinakita sa kanya ni Dan ang isang clip ng mga ngaso na pumatay kina Sheila at Kathy. Si Ben ay sumisigaw sa kalungkutan at sinisira ang screen sa galit. Binuksan ng isang nalilitong Amelia ang kanyang screen at nakita si Bobby na naglalaro ng clip ng pagkamatay ng pamilya ni Ben na sinasabing nilabag ng mga ngaso ang mga patakaran. Ngayon ang lahat ng madla ay nasa panig ni Ben na pagtanto ng isang piloto na ito ay isang bitag at inihanda ang kanyang baril. Ngunit binaril muna siya ni Ben at ginamit siya bilang isang kalasag dahil ang iba pang mga ngaso ay nagbabaril din. Ang isang labanan ay naganap at ang mga kontrol ay hindi sinasadyang pinindot kaya ang eroplano ay nagsimulang bumaba. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, nakuha ni Ben ang kanyang baril at binaril sa ulo ang mga ngaso. Pagkatapos ay ina-activate ng drone ang remote pilot at ang eroplano ay lumilipad muli ng normal. Pagkatapos, hinanap ni Ben si Evan na nagtatago sa isang hatch at nagulat si Ben nagsimula ang isang paglaban at nagawa ni Ben na basagin ang ulo ni Evan sa salamin. Si Evan ay kumuha ng isang tipak at ginamit ito upang laslasin ang tiyan ni Ben habang inilalantad na siya ay dating manlalaro din nakaraos siya ng 29 na araw kaya inalok siya ng network na maging hunter para pigilan siyang manalo. Ipinaliwanag ni Evan na paghihirapan ng network ang kanyang pamilya kung kinakailangan na nagpapahiwatig na peke ang footage. Nang babarilin na ni Evan si Ben, biglang umikot ang mga kontrol ng eroplano para makalitaan. Ang bala ay tumama sa bintana at nagsimulang mahulog ang eroplano. Kahit na sinubukang patayin muli si Ben, ngunit napagtanto ni Ben na nagnakaw siya ng parachute at hinila ang hawakan. Naipit ang parachute sa sirang bintana at ginamit ni Ben ang pagkakataong patayin si Evan gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay binigyan ni Ben si Amelia ng isang bag na may rebelding newsletter ni Elliot at binuksan ang pinto para tumalon siya. Sinusundan siya ng drone kaya iniinsulto niya ito at inilabas ang mga newsletter. Kaya lumilipad sila kasama ng hangin. Sari, inanunsyo ni Dan na si Ben ang bagong mga ngaso. Nakipag-usap si Ben sa kamera at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang anak na babae. Sinasabi niya sa madla na ang network ang nagmamanipula sa lipunan. Kaya ang tunay na sagot ay itigil ang panonood at habulin ang mga taong kinaukulan. Naputol ang pagsasalita niya ng pinutol ng network ang signal at agad itong inedit ni Dan para magmukha siyang baliw. Ang mga manonood ay nanonood habang ang eroplano ay papalapit sa istasyon para lamang sumabog sa kalangitan. Maya-maya, sinuri ni Brad ang episode at itinuro na napakaraming hindi pagkakapare-pareho upang maniwala na totoo ang kwentong nakita nila. Nagalit ang mga tao at kinuha ang itim na kahon ng eroplano. Kaya ang totoong footage ay tumutulo online salamat sa talumpati ni Ben at mga newsletter ni Elliot. Sa wakas ay sinusuportahan ng lipunan ang revolusyon at ngayon ay hinahabol na nila ang network. Natuklasan din ni Brad na nawawala ang auto-eject seat ng eroplano kaya maaaring buhay pa si Ben sa supermarket. Si Sheila at isang malusog na si Kathy ay kumukuha ng mga pamilihan dahil sa pera na ginawa ni Ben paglabas nila. Laking gulat nila nang makitang naghihintay si Ben sa kanila sa gas station. Si Bobby ay natakot sa galit na karamihan at huminto. Pumunta si Dan sa entablado at nagsimulang magbato sa kanya ang mga tao. Kinuha ng mga rebelde ang gusali na nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng dako. Sinubukan ni Dan na tumakas, ngunit napadpad siya sa isang cable at nahulog. Si Ben ay lumabas mula sa apoy upang barilin siya sa ulo. Siguraduhin ay like at i-share ito. Salamat sa panonood.